mga retiradong membro ng Philippine Military o AFP, makinig po kayo rito. Nagsalita na po si Colonel Padilla at si General Roy Trinidad ng AFP. Yung isa ay tagapagsalita ng buong Sandatahang Lakas, yung isa naman ay tagapagsalita ng Philippine Navy. At kanilang sinasabi at warning na posibleng matanggalan, mawala ang retirement, yung monthly na pensyon ng mga retiradong militar na gumagawa ng fake news at paninira sa gobyerno. Posibleng mawala ng buwan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pagkaaklas laban sa gobyerno. Yan ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat may tuturing ng sibilyan ang mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court-martial. The legal channels determines that this is so, then we will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po. Ayon sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na monitor nilang nagpapakalat umano ng fake news. May buwan ng pension daw na 160,000 pesos ang isang retired 2-star general. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Una nang ibinunyag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ilang retired officers ang nanawagang i-withdraw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa gitna ng mga protesta kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Pero panawagan ngayon ng mga opisyal sa mga retired military personnel. Huwag nating haluan ng malis, huwag nating haluan ng konting double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasadaluhan ay malilito. Samantala, pinabulaanan ng AFP ang umano'y 15 billion pesos na military ghost projects mula 2023 hanggang 2025. DPWH daw ang nag-i-implement ng mga military project sa ilalim ng kanilang TICAS program. Tinutukoy lang daw ng AFP ang mga pasilidad na kailangan nila at ang magiging final recipient ng proyekto. Wala po kami sa bidding process, wala po kami sa procurement process, and any to that effect. So, maling-mali po, no, na ipakalat na meron pong anomalya sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Wala po. Iginiit naman ng Philippine Navy na magpapatuloy pa rin ang air surveillance flights ng militar sa West Philippine Sea sa kabila yan ng pagbuntot ng... Ayan, so, malinaw po yan, Colonel Padilla, spokesperson ng militar, at General Trinidad ng Philippine Navy. Iyan po spokesman ng Navy, especially sa West Philippine Sea. So malinaw, dalawang issue liwanagin natin, kayong mga retiradong military. Yung inyong paghihikaya sa military para mag-aklas laban kay Pangulong Marcos, isa yan sa mga pwedeng maging ground. Imagine, tumatanggap pala ng 160,000 pesos per month ang retiradong Major General, 2-star General. Tapos yun daw ang pinakamataas na opisyal na retirado ang nagre-recruit sa military. Abay, dapat tanggalin talaga yan. Isipin mo, binibigyan pala natin ng monthly na ganyang kalaking pera. Although yan ay kanyang pinaghirapan, pero tama yung sinabi ni General Trinidad. Tumatanggap kayo ng pera, dapat meron kayong obligasyon. Para sa bayan, hindi yung kayo ang naninira at nanggugulo sa ating military. Pangalawa, ayun ang pagpapakalat ng di umano'y bilyon-bilyon na project na anomalya sa military. Hindi naman pala totoo. Hindi pala nakikialam sa bidding at project ang military dahil DPWH ang nagpapatupad dito. So another fake news. O kayong mga military retiradong general at colonel at lahat, may maawa naman kayo sa ating bayan. May mga anak kayo at asawa kayo, may mga kamag-anak kayo kabataan. Ang interest nyo ay para lang sa inyo. Parang ganon. Tapos yung interest ng bayan. Hindi interest ng bayan ang magpatalsik ng Pangulo at magpa-withdraw kayo ng suporta sa military dahil sa issue ng korupsyon. Ang korupsyon hindi nangyari ngayon lang. Matagal na ito. Walang presidenteng lumaban ng totoo sa graft in korupsyon.
kung ano ang tapang ni Duterte at pati Diyos minumura niyan, wala namang nagawa sa korupsyon. Walang maipakulong kahit isa. Si De Lima pinakulong, hindi naman korupsyon. Harassment lang yun, kaya nga na-dismiss ang kaso. Itong kasalukuyang Pangulo, hindi po ako spokesman ng Malacanang, hindi ako taga-gobyerno, independent ako, sarili kong observation at pananaw, dahil Pilipino ako nagmamalasakit. Siya lang ang nakapag-expose ng katiwalian. Tapos pinagbibintangan pa ninyo. Tapos gusto nyo mag-withdraw pa ng support ng military. Eh di personal lang interest nyo. Sino ang pinanser nyo? China? Dahil ang gobyernong ito ay lumalaban sa China para panindigan ang West Philippine Sea. Sino ang pinanser nyo? Mga Duterte. Eh wala yan. So maging warning ito, at kung gagawin ng military na talagang putulin ang inyong mga retirement na mga benepisyo, aba kayo po ang magsasuffer dyan. Yung pamilya nyo. Mabuti kung kayo may mga negosyong iba, hanap buhay, kung wala at yan lang pinagkakakitaan, pasintabi na. 160,000 ang tinatanggap ng isang retiradong 2-star general. Pababa ng pabayan hanggang colonel. So ang laking pera pala na ibinibigay sa inyo. Tapos ang galaw nyo, fake news at destabilization, eh wag naman. Nanumpa kayo sa ating batas nung kayo sundalo na susundin ninyo ang alit ng tunay ng ating saligang batas. Ngayong retirado na kayo, napapagamit kayo sa politiko. Napapagamit kayo sa sektor na nagmamadali. Nakakala nyo, pag yan ang naupo ay mawawala ang korupsyon. Ay din nga nag-umpisa ang korupsyon, 2016. Natutulog ba kayo? Nag-umpisa ang korupsyon 2016. Unang taon pa lang ng Duterte administration sa buong 6 na taon. Tapos merong another 3 years sa Marcos administration. Yan ay galing sa Diskaya family. Doon sila nagpasasa ng pagpapayaman. Yung sabwatan, yung tapang ni Duterte laban sa mga mahihirap at maliliit, tukhang kaliwat kanan. Pero wala naman siyang tinukhang na kontraktor. Wala siyang tinukhang na Davao Boys. Wala siyang tinukhang na mga korap ng panahon yun. Maliliit, walang kalaban-laban, katok sabay putok. Yun lang ang ginawa nila eh. Tapos gusto nyo makabalik. Hindi po ganong kababaw ang Pilipino. Hindi po ganong kababaw ang Pilipinas. Huwag niyong sirain ang ating gobyerno sa inyong personal interest lang. Maawa kayo sa inyong mga apo, sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, na ang pag-asa ng bayan ay sa kabataan, hindi sa mga may sariling interest lang. Yan po yung aking observation, opinion tungkol dito. So kung ipoproseso ng ating militar, tanggalan kayo ng benepisyo, aba, kayo may problema niyan. Kayo ang gumawa niyan. Meron hong karapatan ng Estado. Putulin yan. Actually, mayroong grupo ng mga mamamayan na sibilyan. Ang panawagan nila, putulin na nga ang benepisyo ng mga retiradong militar na ang tingin nila ay nagpe-fake news at nanggugulo sa kasalukuyang gobyerno. Anong inyong masasabi dyan? Ingat kayo. Ang demokrasya ay may limitasyon.